mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga manglalasing, ang lahat ng ito ay hindi po makakapasok sa karya ng Diyos. Kamakailan lang ipinahintulot dito sa Pilipinas ng lalaki at babae, babae at lalaki ay pwede nang ikasal. Hallelujah! Hindi nyo ba alam sa banal na kasulatan, hindi po masama isinilang kang tomboy, hindi po masama isinilang kang binabae kahit lalaki, pero ang mahalay at karumaldumal at hindi ka makakapasok na karya ng Diyos kung ikaw ay makikipagtalik sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Kaya naabot ang tinig ng pangangaral na ito dahil mahal ka ng Diyos. Dahil ang mga kasalanan ito itong nagiging dahilan upang ang tao na hindi makapasok sa karya ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:23, Glory to Jesus, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ay ang mga tao hindi na mamalayang papunta na pala sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Kaya may pangangaral ang salita ng Diyos dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Huwag kang mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Tanawan Leyte. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Sa aking biglang paglitaw sa pangangaral ng salita ng Diyos, ano man po ang inyong ginagawa, ipagpatuloy lamang po ninyo, tuloy po ang buhay. Kung papaano biglang dumarating ang pangangaral ng salita ng Diyos, ganon din po ang ating dakilang tagapagligtas, ay hindi natin alam kung kailan at anong oras siya babalik. Ang importante, ang lahat ay nakapaghanda. Kung bakit may iba't ibang mga mangangaral na ginagamit ng Diyos, hindi upang kami mangaral para manghingi ng pera o magbigay ng sobre o anuman ang aming gagawin para mangaral ng salita ng Diyos, ay hindi po ito kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ito po yung pangunahing utos ng ating Panginoon na makaabot sa inyo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sinasabi sa aklat ng Mateo 28, 19 hanggang 20 na sinasabi, humayo kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng bansa. Silayin niyo ang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan niyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang banal na kasulatan na ito, ang ating sanglibutan, itong mundo na ating temporaryong tinitirhan, meron po itong pagtatapos. Ngunit darating ang panahon, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinako sa krus at siya ay napailan lang sa kataas-taasan, at ito po ay muling magbabalik para iligtas ang sino man sa kaniya ay sumasampalataya. Alam niyo ba, mga kababayan, mga kaibigan, lahat po ng mga taga-tanawan, lahat ng mga negosyante, mga mamimili, mga driver, mga pasahero, tendera, at lahat ng nangangasiwa ng kapayapaan sa lugar na ito, aking pong iniiwan ng kapayapaan sa inyo na dalhin sa inyo inyong tahanan. Huwag po kayong magtataka kung bakit may nangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat sinasabi po sa 2 Timoteo 4:2, pangaral ang mabuting balita na papanahon man o hindi. Dahil ang pangangaral ng salita ng Diyos, tulad ng aking binanggit kanina, wala po akong kasama para may lumapit sa inyo magbigay ng sobre o sukot para manginang ng pera ng dahil sa pangangaral. Ito po ay hindi kalooban ng Diyos, sapagkat sinasabi po ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 10:8, sinasabi niya,
Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ibigay ninyo na walang bayad. 2 Corinthians 11 verse 7, sinasabi po ng banal na kasulatan ng ating Apostol Pablo, ipangaral ang mabuting balita na huwag humingi ng kabayaran. 1 Corinthians chapter 9 verse 18, sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, ipangaral ang mabuting, ano ngayon ang aking gantimpala, na may pangaral ang mabuting balita na walang bayad. Sa makatuwid mga kababayan, tagatanawan, ang pangangaral po ito ay walang bayad. Alam niyo po mga kababayan, sinabi po ng ating Apostol Pablo, unang Timoteo 2:3-4, kung bakit kailangan may pahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Dahil sinasabi po doon, ito ang ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Naibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Katotohanan po na meron pong dagat-dagatang po yung tinatawag na impyerno. Kung inyong nakikita ang aking tarpaulin sa aking harapan, ito po yung tinatawag na impyerno. Sa kaliwa po, ito pong tinatawag na kaharian ng Diyos. Ipinapangaral ang salita ng Diyos, ito ay bilang pagpaalaala na ang buhay natin, ang bawat tao, dapat magpasalamat sapagkat siya ay binigyan ng hininga, binigyan ng buhay. Hindi nyo ba alam mga kababayan kung bakit ka humihinga? Ito po ay ibinigay at ipinahiram sa atin ng Diyos. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil sinasabi sa Aklat ng Mga Ngaral chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos. Sa makatuwid mga kababayan, ipinapangaral ang salita ng Diyos upang makapaghanda ang tao na hindi na namamalayan. Sa ngayon ang mga tao ay hindi pa naniniwala na may impyerno o langit sapagkat siya'y buhay pa. Kaya kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, ito'y bilang babala at palaala. Hindi para magkumbinse naman ang aking reliyon, kundi ang salita ng Diyos ay pinapangaral na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Dahil nais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Maligtas na huwag po ang sinumang tao na makarinig ng salita ng Diyos ay huwag po mapunta sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Dahil meron pong impyerno. Gaya ng sinasabi ko kanina, yung buhay natin hindi natin alam, bukas makalawa baka kunin tayo ni Lord, sabi pa nga. Dapat tayo maghanda dahil ang ating buhay mga kababayan. Sinabi pa nga sa aklat ng Santiago 4:14, kung nakikita ninyo yung nagbabarbeque, merong usok na lumilitaw, pero yun din ay mawawala. Hindi natin alam ang bukas kung ano mangyayari. Ang buhay natin ay tulad ng usok, minsan lumilitaw at minsan nawawala. Santiago 4:14. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos mga kababayan para makapaghanda ang sino man dahil meron pong impyerno at meron pong kaharian ng Diyos. Sa banal na kasulatan, gaya ng sinabi ko kanina sa Aklat ng Mga Ngaral 12 verse 7, ipinapangaral ang salita ng Diyos upang alalahanin po natin ang ating dakilang tagapagligtas. Siya po ay babalik ng mga oras. Kaya pinapangaral upang makapaghanda ang bawat isa dahil mahal po tayo ng Diyos. Mga tagatanawan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya ibig ng sino man sa atin ay mapahamak. Mapahamak doon po sa tinatawag na impyerno. Mayroon pong impyerno mga kababayan. Sinabi po ng ating Panginoon sa Aklat ng Mateo 10:28, huwag niyong katakutan ng pumatay ng katawan. Pagkos katakutan ninyo ang Diyos na pumapatay ng katawan at kaluluwa doon sa impyerno. Sa makatuwid mga kababayan, meron pong dagat-dagatang apoy. Alam niyo ba kung bakit sinasabi ng banal na kasulatan, ibig ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Makaalam ng katotohanan na meron pong impyerno, meron pong dagat-dagatang apoy. Nais niya ang lahat ng tao makaalam ng katotohanan at huwag mapahamak. Huwag mapahamak ang sinuman at huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy.
Kaya binigay ng Diyos ang kaisa sa niyang bugtong na anak, na ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay natin dito sa lupa ay temporaryo lamang. Aabot tayo ng 50, 60, 70, 100, swerte na po ang aabot ng 120. Pero tulad ng sinabi ni Santiago kanina, yung buhay natin ay tulad ng usok, minsan lumilitaw at minsan nawawala. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos bilang babala ng tao kapag nawala sa mundong ito. Dapat paghanda niya ang kanyang kaluluwa. Dahil itong katawang lupa natin na ating inaalagaan at inaangatan, pinapakain, nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay para mabuhay ang ating katawang lupa. Pero ang hindi namamalayan ng tao, hindi niya napapaganda ng kanyang kaluluwa. Meron po tayong kaluluwa. Itong katawang lupa na ating inaangatan, alam niyo mga kababayan, Genesis chapter 3 verse 7, yamang sa labok ka nang galing, sa labok ka rin babalik. Sa makatuwid itong katawan natin na nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng iba't ibang problema, nakakaramdam ng lahat ng uri ng mga karamdaman, pagdating ng takdang araw ay ibabaon lamang natin ito sa lupa. At ang Espiritu na may bigay nito ang Diyos ay kukunin niya dahil hiniram lamang natin ito sa Kanya. Kaya dapat natin nalalahanin siya. Mahal po tayo ng Diyos. Ang ating pangingatan, ang ating kaluluwa. Dahil ito po ang makakaramdam doon sa araw ng paghuhukom. Kailan ang paghuhukom? Kung kailan mawala ng iyong buhay. Sinabi ni Apostol Pablo, Roma 9:27, minsan lamang ang tao'y mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa makatuwid ang ating buhay ay kukunin ng Diyos. Ang ating katalawang lupa ay babalik sa lupa, ngunit ang ating kaluluwa ay harap pala sa hukuman ng Diyos. Minsan lamang ang tao'y mamatay, pagkatapos nito ay paghuhukom. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay makapaganda. Dahil lahat po tayo, mabuti man o masama ang ating ginagawa, mga kababayan. Pahupay man o maraot, ang ating gimbubuhat, samtang adik iti na buhay kalibutan. Sa ring Apostol Pablo, 2 Corinthians 5 verse 10, mabuti man o masama ang ating ginagawa dito sa lupa, tayo'y haharap sa hukuman ng Diyos. Ang tanong mga kababayan, nakapaghanda na ba ang iyong kaluluwa? Itong papakaingatan natin yung kaluluwa natin, yung pong harap sa hukuman para tayo hatulan. Na hindi namamalayan ng mga tao na kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos. Inuulit ko ng Timoteo 2:3-4. Ito ang mabutit na kalulugod sa Diyos. Naibig niya ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Maligtas po doon sa dagat-dagatang apoy dahil hindi namamalayan ng mga tao na ang kanyang ginagawa na parang normal lang ay papunta na pala siya sa dagat-dagatang apoy. Ano po itong mga labag sa kalooban ng Diyos na ginagawa ng mga tao kung bakit hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos? Kung meron pong impyerno, meron pong karya ng Diyos. Kaya lang ang karya ng Diyos ay hindi po natin namamalayan. Lahat po ng mga tumatawag, lahat po ng nakakakilala na may Diyos, minsan po mahirap pala ang pagpasok sa karya ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 7:21, hindi ang lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa makatuwid, mayroon pong karya ng Diyos, ngunit kakaunti lamang po ang nakakasumpong nito. Ipinapangaral ang salita ng Diyos na naway isa ka nga nakikinig. Sa sulok ka man naroon na nangaabot ng tinig ng pangangaral na ito. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa Lucas 11:28, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Muling sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa 47:1, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ng salita ng Diyos. Wala po akong magagawa doon sa mga taong ayaw makinig ng salita ng Diyos.
sapagkat hindi siya mula sa Diyos. Pero kung ikaw ay mula sa Diyos, ang sulok ka man naabot ng tinig ng pangangaral na ito, mahal ka ng Diyos. Baka isa ka sa piliin ng Panginoon na makapasok sa karya ng Diyos. Dahil sa karya ng Diyos, mga kababayan, kukunti lamang po ang makakasumpong niyon. Sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 7:13-14 hanggang 15, pagsikapon niyong pumasok sa makipot na pintuan. Maraming nagpupilit na pumasok, ngunit hindi makapasok at kakaunti lamang ang nakakasumpong niyon. Kakaunti lamang ang nakakasumpong niyon. Ngunit malapad at maluwang ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang nagsisidaan doon. Marami nagsisidaan dahil maraming mga walang bawal na hindi namamalayan ng mga tao. Papunta na pala siya sa dagat-dagatang apoy. Kaya nakaabot ang tinig ng pangangaral na ito, sa ang sulok ka man, nakaabot ang tinig ng pangangaral na ito. Mahal ka ng Diyos. Ito po ang dapat iwasan mo upang tayo makapasok sa karya ng Diyos. Ang lahat ng tao hindi namamalayan na pupunta na pala siya sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, na ang lahat ng mga tao papunta sa dagat-dagatang apoy. Sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corintios 6:9 hanggang 10, hindi nyo ba alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Ang lahat ng mga mapakiapid, mga magnanakaw, mga nangangalunya, mga nakikiapid sa kapwa lalaki at sa kapwa babae, mga manglalasing, at mga nanglalait ng kapwa, at lahat ng sinungaling, sila ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos, kaibigan, kaibigan. Habang tayo'y buhay pa, hindi pa tayo nalalagutan ng hininga, ipinapangaral ang salita ng Diyos para iwasan. Binibigyan tayo ng pagkatataong magbago at magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil ang karya ng Diyos, sinasabi pa nga kanina, kakaunti lang ang nakakasumpong na yon. Naway isa ka sa mga nakikinig na piliin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral na ito. Sinabi din po sa aklat ng Revelation 21:8, ang lahat ng mga duwag, lahat nagpapasasa sa suklam-suklam na kalayan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mahika, mga sorcerer, mga mamamatay tao, at lahat ng sinungaling sila ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Sa makatawid mga kababayan, meron po talagang impyerno. Mahal tayo ng Diyos mga taga-Tanawan, kaya nakakaabot ang tinig ng pangangaral na ito para talikuran natin ang ating mga pagkakamali. Lahat ng mga tao, pag ginagawa ang mga kasalanan ito, alam niyo ba mga kababayan, ito po ang nagiging hadlang at dahilan kung ang tao kung bakit hindi na po nakakapasok sa karya ng Diyos. Nang dahil sa ating mga ginagawang labag sa kalooban at mga kasalanan. Tulad ng aking binanggit kanina sa 1 Corinthians 6:9-10, aking uulitin, ang lahat ng mga mapakiapid, mga nangangalunya, mga nanlalait ng kapwa, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga manglalasing, ang lahat ng ito ay hindi po makakapasok sa karya ng Diyos. Kamakailan lang ipinahintulot dito sa Pilipinas ng lalaki at babae, babae at lalaki ay pwede nang ikasal. Hallelujah! Hindi nyo ba alam sa banal na kasulatan, hindi po masama isinilang kang tomboy, hindi po masama isinilang kang binabae kahit lalaki, pero ang mahalay at karumaldumal at hindi ka makakapasok na karya ng Diyos kung ikaw ay makikipagtalik sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Kaya naabot ang tinig ng pangangaral na ito dahil mahal ka ng Diyos. Dahil ang mga kasalanan ito, itong nagiging dahilan
upang ang tao na hindi makapasok sa karya ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:23, Glory to Jesus. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ay ang mga tao hindi na mamalayang papunta na pala sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Kaya may pangangaral ang salita ng Diyos dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak. Huwag kang mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Manalig at manampalataya ka lamang sa ating nag-iisang Diyos na nagkatuwang tao, nagpapako sa krus, namatay at muling nabuhay sa katlong araw, at nagpailan lang at muling babalik ka namang oras. Kaya habang may panahon pa, habang may oras pa, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, habang hindi ka pa nalalagutan ng hininga, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Mapapatawad lamang ang ating mga kasalanan at mga pagkakamali. Ang itinuro ng ating Panginoon na sinasabi niya sa aklat ng Mateo 28:19, humayo kayo at gawin ninyong mga lagadang lahat ng bansa. Sila inyong bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo sila sa lahat na pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang Panginoon, hindi niyo namamalayan. Ang kanyang katawan ay nagpapailan lang at hinihintay natin, ngunit ang kanyang espiritu ay narito lamang po sa ating paligid. Sapagkat sinasabi niya, 18:20 ng Mateo, saan may dalawa o tatlo nagkakatipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. At mismo siya nagsabi, itong Diyos na sumasama sa atin habang panahon, nais niya na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po yung tunay na Diyos na dapat natin kilalanin at tawagin. Ang Diyos na hindi nakikita. Juan 4:23-24 sinasabi ng ating Panginoon nang narito siya sa lupa. Ang lahat na mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang sino man sa Kanya ay sumamba ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa mga katubig mga kababayan, narito lamang po siya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang espiritu, nasa paligid lamang tinitingnan ang ating mga puso at mga isipan, kahit ito'y kanyang nababasa. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Jeremiah 23:23 hanggang 24, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar, siya nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa lahat ng mga lugar. Na kung bakit sinasabi ng ating Panginoon, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tulad ng aking binanggit kanina mga kababayan, tayong lahat ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay makasalanan at marumi, sapagkat ito'y nasusulat. Tres ang lahat ng tao ay sinungaling. Diyos ang lahat ng tao, walang matuwid, wala kahit isa. Mga Ngaral 7:20, walang sino mang tao na bubuhay sa daigdig na hindi nagkakasala. Ibig sabihin, ang mga kasalanan ito, ang siyang nagigidhan lang sa pagpasok natin sa karya ng Diyos. Gaya ang sinabi kanina ng Apostol Pablo sa 3:23, sapagkat ang lahat na yun ang nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung bakit sinabi ng ating Panginoon, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dahil ang bautismo lamang ang tanging isa sa mga paraan para tayo maligtas at huwag mapunta sa kapahamakan na tinatawag na impyerno. Sinabi po ng ating apostol na si Marcos 16:16, sabi niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit kailangan ng bautismo? Dahil ito lamang ang paraan upang ang ating mga kasalanan para tayo patawarin at makapasok tayo sa karya ng Diyos. Isa sa mga apostol ng ating Panginoon, si Apostol
Pedro, ang sabi niya sa 2:38, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ipatawarin at matanggap ninyo ang Espiritu Santo. Kaya mga kababayan, isa ito sa mga requirement para tayo makapasok sa karya ng Diyos. Glory to Jesus. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga oras na ito sa ang sulok kama na abot ng tinig ng pangangaral. Tulad ng binanggit kanina ng banal na kasulatan, ang pangangaral na ito ay hindi po pera-pera. Wala pa akong kasama para mangingi ng pera, magabot ng supot, dahil sa banal na kasulatan, itinuturo ng banal na kasulatan. 2 Corinthians 11 verse 7, ipangaral ang mabuting balita na huwag humingi ng kabayaran. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ibigay naman ninyo na walang bayad. Dahil ang buhay na walang hanggan, waray po inibayad, wala pong bayad ang buhay na walang hanggan. Ngunit meron pong buhay na walang hanggan doon sa dagat-dagatang apoy. Walang hanggang kaparusahan. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos para ang bawat tao mabigyan ng babala at paalaala na ang buhay ng isang tao ay isa lamang. Meron tayong kaluluwa na haharap sa hukuman ng Panginoon. Nawa po, saan ka man naroon, nawa po ay magbasa po kayo ng banal na kasulatan. Iyon po ang mapa at tanging susi upang tayo makapasok sa karya ng Diyos. Kaya may ganitong pangangaral hindi lamang sa pagbabasa, dahil meron sa aklat ng gawa. Si Eutico nagbabasa ng banal na kasulatan pero hindi niya naunawaan. Dumating si Felipe bilang mangangaral at pinaunawa sa kanya. Kaya narito po, isa ako sa ginagamit bilang kasangkapan para may paabot sa inyo ang mabuting balita ito na walang bayad. Kaya po, mga taga-Tanawan, sa kunting oras, sa kunting panahon, sa iyo nilalagi, saan ka man naroon, lahat ng mga negosyante, lahat ng mga estudyante, tendera, tagapangasiwa, sa lugar na ito, ay iiwan ko po ang kapayapaan sa inyong mga puso at dalhin sa inyo inyong tahanan. Sa kunting minuto sa aking pangangaral, naway ang kapayapaan ng Diyos, naway ingatan kayo saan man kayo pumunta. Dahil meron pong pangako ang Diyos, yung mga nagsisikap na makarinig ng salita ng Diyos. Nababalitaan po natin sa social media, marami pong nadidisgrasya sa mga daan. Marami pong nauuna na sa atin. Pero dahil na nakikinig ka ng salita ng Diyos, at kung ikaw magbabasa ng banal na kasulatan, sinasabi sa aklat ng Kawikaan 1:33, ang sino mang magsikap makinig ng salita ng Diyos, ano mang uri ng kapamakan, siya ay aking ilalayo. Kaya napakapalad po ninyo sa munting minutong pangangaral na ito dahil mahal po kayo ng Diyos. Tanawan, Leyte, mahal po tayo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tuloy ang buhay, magbasa ng banal na kasulatan o ng Biblia dahil yung pong susi at mapa upang turuan ka ng Diyos. Doon mo mababasa ang mga bagay-bagay para tayo makapasok sa karya ng Diyos. Nandoon din mababasa ang mga bagay-bagay na aking binanggit kanina, yung mga taong mapupunta sa kapamakan na tinatawag na impyerno. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa lugar na ito. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.